Ika-54 na kabanata, sa pagpapatuloy. Makikita ang pavilyon ng ating bida na nababalutan ng nyebe. At ang kanyang lingkod na si Jiang Sam ay mag-isang nagwawalis. At ito ay nakatungong bumubulong-bulong sa kanyang sarili. Nang may magsalita na ano daw ang kanyang ginagawa. At ito pala ay ang ating bida na palapit sa kanyang lingkod na si Jiang Sam na napasabi ito na gising na daw pala ang kanyang young master. At sinabi ng ating bida sa kanya na ano daw ang binubulong-bulong niya sa ganitong kaaga. At tumugon ito na malalim na huminga na siya daw ay nadismaya. Ang akala daw niya ay mas maraming tao ang i-hire, kaya't nagtrabaho siya ng mabuti mag-isa sa nakaraang linggo para linisin ang lugar na ito. At sinabi ng ating bida sa kanyang lingkod na si Jiang Sam na kung nailang daw ba siya. At sumagot ito sa kanya na masyadong sayang daw na ang ganitong kalaking espasyo ay kulang sa tao. Sinabi pa ni Jiang Sam sa ating bida na ibinuka ang kamay na tinatawag daw itong ika-17 pavilyon, pero sila lang daw ang naandito. At sinabi ng ating bida sa kanya na huwag daw siyang mag-alala. At maraming tao din ang darating dito. At patanong na sumagot si Jiang Sam na kanyang lingkod na totoo daw ba yan. At umupo ang ating bida na sinabi pa sa kanyang lingkod na siya daw ay sapat na ang naipong pera. Dagdag pa niya na kailangan na daw niyang simulan ang pagkuha ng mga escort warriors at porters. At makikita ang muka ng ating bida na masaya. At si Jiang Sam na kanyang lingkod ay nagtanong muli na kung saan daw naman siya kukuha. Ibinuka ang palad habang nakaupo na sinabi niya na maraming paraan daw para kumuha ng mga manggagawa. Seryoso pa niyang sinabi na sa katunayan, maraming tao daw ang naghahanap ng trabaho sa Heavenly Dragon Escort Agency. Kaya't ang tunay daw na problema ay ang makahanap ng tamang tao. At biglang sumingit si Escort Warrior Gabulyon na ikinagulat ng dalawa na sinasabi nito na bakit hindi daw siya maglagay ng anunsyo. At ito ay tumingin sa ating bida, nagulat pa din ang kanyang lingkod na pinagmamasdan ito. At pagkatapos ay tumayo ang ating bida na sinabi nito na Escort Gabulyon. Ano daw ang ginagawa niya rito? At umupo si Escort Gabulyon at nakapikit na sinabi na nang demote daw ang escort commander at pinadala daw siya dito para magtrabaho kahapon. At tumayo si Escort Gabulyon at sinabi sa ating bida na nag-ikot daw siya kagabi at hindi daw niya namamalayan na nakatulog siya. At nagkataon daw na maraming mga kwarto ang walang laman. At nagulat ang ating bida na napanganga na sinabi na ang ibig lang daw bang sabihin nito. At biglang isinuntok ang kamao sa kanyang palad ni Escort Gabulyon tanda ng paggalang. At sinabi sa ating bida na siya daw ay si Escort Warrior Gabulyon. Ay konektado sa ika-17 pavilyon simula ngayon. At inaasahan daw niya na makapaglingkod sa kanya. At makikita ang ating bida ay masayang sinabi sa kanyang isip na napakaswerte daw naman niya. Nag-iisip pa lang daw siya kung paano niya siya makukuha para magtrabaho para sa kanya. At biglang nagulat ang ating bida nang naiisip niya na tinanong si Escort Gabulyon na bakit naman daw ito tinuturing na demosyon kung magtrabaho naman daw siya dito. At ibinaling ang ulo ni Escort Warrior Gabulyon na tumugon ito na dati daw siyang direkta ang koneksyon sa Escort Commander, pero ngayon ay nasa ilalim siya ng kanyang pangangalaga. At seryosong tinanong siya ng ating bida na kung naiirita daw ba siya sa sitwasyong ito. At tumighim lang ito nang nakapikit. At biglang sumingit na sinabi ng isang lalaki na paano daw siya maasar kung ito naman ang gusto niya. At napasabi ang ating bida nang makita ito na Accountant John. Bakit din daw siya ay? At saglit lang daw ano daw ang ibig sabihin na ito ay ang kagustuhan niya. Na napalingon din si Escort Gabulyon dito. At seryosong sinabi sa kanya ni Accounting John na 3 araw na daw ang nakalipas, pumunta siya upang makita ang Escort Commander at humiling na ilipat siya sa ika-17 pavilion. At nang tinanggihan daw ng Escort Commander ang kanyang kahilingan, nagsimula siyang magbanta na aalis sa escort agency. At makikitang nahihiyang humawak sa ulo si Escort Warrior Gabulyon na sinabi na na-demote daw siya bilang parusa. Dahil sa pagbabanta sa Escort Commander. At mabuti na lang daw ay ipinadala niya siya dito, kaya't dapat daw siyang magpasalamat. At tinanong siya ng ating bida na kung bakit daw niya yon ginawa. At sinagot siya ni Escort Warrior Gabulyon na kung hindi daw ba siya masaya na siya ay naandito. At masayang tumugon na sinabi ng ating bida na paano daw naman niya nasabi iyan. At nakangiting sinabi sa kanya ni Escort Gabulyon na kaya't tapos na daw ang usapan.
At pagkatapos ay tinanong naman ng ating bida si Accountant Jeon na ano daw naman ang ipinunta niya ngayong sobrang aga. At tumugon ito sa ating bida na siya din daw ay na-demote. At tumugon ang ating bida na pakiulit daw. At isinuntok ang mga kamao sa kanyang palad na sinabi ni Accountant Jeon na pahintulutan daw niya siyang magpakilala ng opisyal. Siya daw ay si Jeon Lim-sung, ay magtatrabaho bilang pangunahing accountant ng ika-17 pavilion, ayon sa utos ng shipment manager. Dagdag pa nito na nagagalak daw siyang maglingkod sa kanya. At humawak sa ulo ang ating bida na sinabi nito na siya rin daw. At tumighim si Accountant Jeon na sinabi pa sa ating bida na wala daw siyang pakiramdam ng tungkulin tulad ni Escort Warrior Gabulium dito. At siya daw ay sumusunod lang sa utos. Sa katunayan daw, iniisip daw niyang ito ay isang demosyon. Humawak sa batok ang ating bida na sinabi nito na ayos lang daw yon. At seryoso pang sinabi ng ating bida sa isip na hindi daw niya akalain na magkakaroon sila ng accountant, lalo na si Jeon Lim-sung. At biglang sinabi ng ating bida sa dalaw na bakit hindi sila muna pumasok sa loob. Na tinitingnan siya ng dalawa. At makikitang hawak sa likod ng ating bida ang dalaw na si Jang Sam na kanyang lingkod nakatayo sa gilid. At nang makapasok na sila ay makikita ang tsaa sa lamesa. At kinuha na nila ang kanya-kanyang tasa ng tsaa na nakaupo sila sa isang mahabang lamesa. At ang ating bida ay ininom ang tsaa at pagkatapos ay tumatawang sinasabi sa mga ito na masaya daw siyang nandito sila. At sinabi sa ating bida ni Accountant Jeon na salamat daw, ngunit ang kailangan daw nila ay maraming tao. Na sapat na mapuno ang lamesang ito. At tumugon na sinabi ng ating bida na syempre daw naman. At sinabi pa sa kanya ni Accountant Jeon na habang iniangat ang kamay na kakailanganin daw ng malaking pera bago makasanayan ng mga bagong membro ang kanilang mga tungkulin. Dahil kailangan din daw nilang bayaran ang kanilang sahod habang sila ay nag-adjust. Sinabi sa kanya ng ating bida na hindi daw niya kailanman magkukuripot ng sahod. At nangako daw siyang tratuhin ang lahat ng escort warriors at porters sa pinakamahusay na paraan. Sinabi pa sa kanya ni Accountant Jeon na maganda daw yon, pero ang magiging problema daw ay ang pera. Pagkatapos ng lahat, at ito daw ang ugat at sabay daw nito ay ito rin ang solusyon sa karamihan ng mga problema. Sinabi pa nito habang itinaas ang tasa ng tsaa na kaya't kailangan daw nilang mag-isip ng paraan para makalikom ng lahat ng pondo na kinakailangan para sa panimula. At isang supot ng gold nyangs ang makikita. At ito pala ay inilabas ng ating bida na sinabi niya na ito daw ay 50 gold nyangs. At nagulat ang accountant na si Jeon na napasabi na ito daw ay sobra-sobra na. At sinabi ng ating bida na ibinuka ang mga palad na hindi daw dahil kulang sila sa tao ay nangangahulugan ng pagiging mahirap. Sinabi pa niya na pakigamit daw muna ang perang ito. Sinabi pa ng ating bida kay na Escort Gabulium at Accountant Jeon na ikinagulat nila na bukod pa daw rito, silang dalawa ay babayaran daw niya ng doble ng sahod kumpara sa dati nilang posisyon. At itinaas ang dalawang palad na nakabuka na sinabi pa ng ating bida na ito ang pinakamabuti niyang magagawa para sa mga tumutulong sa kanya na magsimula ng pavilyon. At pagkatapos marinig ng dalawa ang sinabi ng ating bida, ay halos lumabas ang kaluluwa ng mga ito na hindi makapaniwala. Na napasabi pa sa kanilang isip na doble. At makikita ang ating bida na nakatingin ang isang mata habang ang isa ay nakapikit na sinabi niya na mukhang totoo nga na pera ang solusyon, base daw sa kanilang mga reaksyon. Hayaan daw nilang ipahayag niya ang kanyang mga saloobin. Sinabi sa kanila ng ating bida habang nakatingin ang dalawa na para daw mag-function ng maayos, kailangan daw nilang makakumpleto ng mga misyon sa sarili natin at sa mataas na antas. At tanging sa ganitong paraan daw sila magiging isang opisyal na independenteng pavilyon. At tumighim si Accountant Jeon na sinabi na humihingi daw siya ng paumanhin para sa kanyang mga reaksyon. At sinabi pa niya na tama daw siya yang master. Sinabi pa niya na mabilis na kinuha ang gold niyang na hayaan daw nilang iulat niya ang seremonya ng pag-aayos kagabi bilang accountant ng ika-17 pavilyon. At tinitigan siya ng ating bida na nakangiting sinabi sa kanyang isip na hindi daw niya nakakalimutan ang pera kahit habang nagsasalita siya. At sinabi ng ating bida na itinaas ang isang kamay na sinabi na okay sige, simulan na daw niya. Habang seryosong nakahawak ang ating bida sa kanyang baba ay sinabi ni Accountant Jeon na ang ipinamahagi daw kahapon sa kabuuan
ay 55 mga misyon. Na napasabi ang ating bida na ito daw ay marami. At sinabi pa na nangyari daw yon dahil kumalat ang balita tungkol kay Prince Shen at sa proteksyon ng Pearl Flower Garden. Siyempre, karamihan daw sa mga misyon ay tungkol sa pagbabantay sa mga mansyon at kliyente. At namumula ang muka ng ating bida na nakapikit na sinabi sa kanyang isip na ang lahat daw ng ito ay salamat sa kanya. At pagkatapos ay nakapikit na tumughim si Escort Warrior Gabulyon na dahil sa nangyari, kahit na taglamig at off-season sila, lahat ay abala. At sinabi ng ating na mayroon daw bang mga misyon na nakatalaga sa ika-17 pavilyon. At proud na nakangiti ang ating bida na sinabi pa niya sa kanyang isip na ngayon daw na mayroon na siyang escort at accountant, dapat daw siya ay magkaroon ng prioridad pagdating sa mga misyon. At sinabi na sa kanya ni Accountant Jeon na tungkol daw sa mga misyon na nakatalaga sa ika-17 pavilyon. Na tumingin ang dalawa sa ating bida na sinabi pa niya Accountant Jeon na wala daw ni isa. At makikita ang ating bida ay masaya pang sinabi na tama. Ganito nga daw. At biglang nagulat ang ating bida na nanlaki ang mga mata na pinagpawisan na sinabi na bakit daw wala. Habang uminom ng mainit na tsaa si Accountant Jeon ay sinabi pa nito na wala daw talaga. At nakapikit na may pawis si Escort Warrior Gabulyon na sinabi sa isip na ito daw ang dahilan kung bakit tinawag nila itong demosyon. At makikita ang ating bida na nagulat at namutla na sinabi pa na wala daw ba talaga kahit na ni isa. At dito na po nagtatapos ang ika-54 na kabanata. Ika-55 kabanata sa pagpapatuloy. Makikita ang ating bida na nagulat at namutla na sinabi pa na wala daw ba talaga kahit na ni isa. At makikita ang muka ni Accountant Jeon at ang tasa ng tsaa na sinabi niya na gayon paman. Na napatingin ang ating bida at si Escort Gabulyon na ikinagulat ng dalawa. Na sinabi nito na may kabuang 22 na misyon na dumating para sa ika-17 pavilyon. At napahinga ng malalim ang ating bida na may kakaibang muka na napasabi na naloko daw niya siya. At tumugon ang Accountant Jeon sa ating bida na sinabi nito na nakapikit na syempre daw naman hindi. Sinasabi lang daw niya ang magandang balita sa huli. At sinabi pa niya sa ating bida na binabati daw niya siya. Pavilion Master. Dagdag pa niya na binyayaan daw siya ng maraming misyon sa pag-uumpisa ng pavilion na ito. Sinabi pa sa ating bida ni Accountant Jeon na dahil daw sa kakulangan ng escort warriors, ang kaya lang daw nilang gawin ay ang pag-escort sa mga kliyente at pagbabantay sa mga mansyon. Natumugon ang ating bida na naiintindihan daw niya. Sinabi pa sa kanya nito na siyam daw sa mga misyon ay tungkol sa pag-escort sa mga batang misis ng mayayamang pamilya. At 3 ay tungkol sa pagprotekta sa mga kortesan. At tumugon ang ating bida na sinabi nito na ang lahat daw ng kailangan nilang protektahan ay mga batang babae daw pala ha. At sumabat sa usapan si Escort Warrior Gabulyon na itinaas ang kamay na sinabi na mukhang medyo kakaiba daw ang mga misyon na yon. At tumugon si Accountant Jeon na tama daw siya. At seryosong sinabi ni Accountant Jeon sa ating bida na sa nakikita daw niya. Na ito daw ang kanilang paraan para ipakasal ang kanilang mga anak na babae sa kanya. At nagulat sa narinig ang ating bida na namumula. At pagkatapos ay hinampas niya ang lamesa. At sinabi na naiinis ng ating bida na kaya, alin daw sa 22 misyon ang pwede nating tanggapin. Na hindi mapigilang tumawa ni Escort Warrior Gabulyon. Hawak! Ang tasa ng tsaa ay sinabi pa ni Accountant Jeon na ang natitirang misyon daw ay ang pagbabantay sa mga mansyon, pero nakakagulat, lahat daw ng 4 na lokasyon na nakuha daw nila ng misyon ay mga brothel. Sinabi pa niya sa ating bida habang nakatingin ito na ang kailangan lang daw ay 3 o 4 na escort warriors dahil ang kailangan nila ay mga tao para pamahalaan ang kanilang mga gwardya. At napaisip ang ating bida na sinabi nito na 3 o 4. At mukhang kailangan daw nilang kumuha ng mga escort warriors bago sila gumawa ng anumang bagay. At biglang pumasok si Jangsam na kanyang lingkod at sinabi nito na ika-4 na yang master. Meron daw na scholar na gusto siyang makita. At tumugon ang ating bida na scholar. At tumayo ang ating bida na sinabi nito sa kanila na ipagpapatuloy na lang daw nila ang usapan mamaya. Nasumang-ayon ang dalawa na sige daw. At makikita ang labas ng pavilyon ng ating bida.
At sa looban nito ay makikita ang mga paa. At isang pamaypay ang itinikom. Ito pala ay si Lady Soso na nagbalat kayo na naman na eskolar na sinabi na matagal-tagal na rin daw. At sinabi ng ating bida na gusto daw ba niya ng tsaa. At tumugon ito na sige. At sinabi ni Lady Soso sa ating bida na mas malaki pa itong lugar kaysa sa inaasahan daw niya. Siguradong isang gabundok daw na halaga ng pera ang kailangan para pamahalaan ito. At tumugon ang ating bida na sinabi nito na hindi daw naman gabundok. Mayroon daw siyang 50 gold niyang, kaya't unti-unti daw niyang tinatanggap ang mga bagay-bagay. At tumingin ng masama si Lady Soso na sinabi nito sa ating bida na kailangan pa daw niyang mag-ipon ng parang baliw, di daw ba? At namumutla ang ating bida na pinagpapawisan na sinabi pa sa kanya ni Lady Soso na halimbawa. Sa pamamagitan daw ng panlilinlang sa kanyang mga kaibigan. Habang papaupo si Lady Soso ay sinabi pa nito na ayaw daw niya ng walang saysay na paghingi ng tawad. Na makikita ang ating bida na malungkot na nakapikit. Nakaupo na si Lady Soso na sinabi. Panya na ayos lang daw sa kanya kung gagamitin niya ang perang nakuha niya sa kanya para mamuhunan sa 17 pavilyon. At nagulat ang ating bida na sinabi kay Lady Soso na ano daw ang sinasabi niya na niloko niya siya. Na makikita si Lady Soso na hindi pinapakinggan ang ating bida na nakasimangot. At biglang tumingin sa ating bida ng masama. At sinabi nito sa ating bida na paano daw niya papaliwanag kung ang isang escort warrior na inupahan niya ay nagulat ng gantimpala na 10 niyang lang. Samantalang ito ay 100 niyang at kinuha ang natirang pera. At tumugon ang ating bida na yon daw ay isang scam. At sinabi sa kanya ni Lady Soso na ganyan daw ang ginawa niya sa kanya. At biglang sinabi sa kanya ni Lady Soso na basta bayaran niya na lang daw siya kapag naging kagalang-galang na escort at hallmaster sa hinaharap. At nakakrus ang mga kamay sa kanyang katawan na sinabi ng ating bida kay Lady Soso na naniniwala daw ba siya talaga na magiging kagalang-galang escort siya. At tumingin sa kanya si Lady Soso na sinabi niya na syempre. Pagkatapos ng lahat ng nangyari noong nasa kuweba sila. Dagdag pa niya na sinabi daw niya na magiging kagalang-galang kang escort balang araw, hindi daw ba? At makikita ang ating bida na nakatingin lang habang nakakrus ang mga kamay. At pagkatapos ay tumingin sa tasa ng tsaa na makikita ang kanyang anino dito. At sinabi ng ating bida na siguradong gagawin daw niyang realidad ang pangarap na ito. At tumatawa si Lady Soso na may kinuha sa kanyang damit na sinabi nito na sige. Kaya't gumawa daw sila ng kontrata dahil hindi daw niya makasisiguro na hindi niya siya maluloko muli. Na napanganga ang ating bida. At ipinatong ang makapal na papel ni Lady Soso sa lamesa. Sinabi pa ni Lady Soso habang umupo na ang ating bida na kailangan daw niya lang isulat ang mga sasabihin niya ngayon. At tumugon ang ating bida na kailangan pa daw ba talaga nilang gawin ito. At tumingin sa kanya ng masama si Lady Soso na sinabi na syempre daw naman. Kailangan daw nilang gawin ito. Na makikita na pinagpawisan ang ating bida. At isinusulat na ng ating bida ang mga katagang, siya daw ay si Lee Jungrion, ang pang-17 Pavilion Master ng Heavenly Dragon Escort Agency, ay nakatanggap ng pamumuhunan na kalahati ng 1 gold niyang galing kay Namoong Soso. Patuloy sa pagsusulat ang ating bida na isinusulat ang sinasabi ni Lady Soso na ang perang ito ay ipupuhunan para sa pag-unlad ng 17 Pavilion. Ang dokumentong ito ay nagsisiguro ng nakatakdang bahagi ng kita para sa at biglang napareklamo ang ating bida na sinabi nito na sandali, ito daw ay medyo. Na makikita si Lady Soso na nakapikit na seryoso. At sinabi pa ng ating bida habang makikita si Lady Soso na nakasimangot na kung galit pa rin daw siya. Humihingi daw siya ng kapatawaran. At mumiti ng kakaiba si Lady Soso na tumugon ito na siya daw ay hindi galit. Na pinagpawisan ang ating bida. Na sinabi pa ni Lady Soso na ayaw daw niya lang talagang matalo. Na nakangiti ng kakaiba ang ating bida na pinagpapawisan. At sinabi sa ating bida ni Lady Soso na kung kailangan pa daw ba niya itong ulitin. At tumugon ang ating bida na nakamemorize daw siya ng mga linya. At nakapikit na sinabi ng ating bida na sinabi sa kanyang isip na sige, susunod daw siya sa kanya ngayon. Habang nagsusulat ang ating bida ay sinabi nito na paano daw niya isulat ang Namoong Soso. At mapungay na tumingin sa kanya si Lady Soso na sinabi sa ating bida na hindi daw naman ganoon kahirap ang pangalan niya. At sinabi ng ating bida sa kanya na isang maling karakter lang daw ay maaaring magpawalang bisa sa buong kontrata.
At sinabi ng ating bida kay Lady Soso na isulat daw niya dito sa papel na ito. At namumulang nagsusulat si Lady Soso. At sinabi ng ating bida na isang maliwanag at malinaw na pangunawa sa lohika. Ang ganda ng pangalan. At sinabi ni Lady Soso sa ating bida na ang nagbigay daw nito sa kanya ay ang kanyang lolo. Kaya daw naman para hindi siya maloko ng iba. At tumugon na pinagpapawisan ang ating bida na sinabi na mukhang bagay na bagay daw sa kanya ang pangalan niya. At sinabi ni Lady Soso sa ating bida na tapos na daw isulat ang pangalan niya. At hawak ang papel na tumatawa na sinabi niya sa kanyang sarili na ayos, ito daw ay napaka-perfect. Na nakatingin ang ating bida kay Lady Soso na walang masabi. At nagulat ang ating bida nang tanungin siya ni Lady Soso na maiba daw naman sila, mayroon daw ba siyang bagong misyon? At tumawa na tumugon ang ating bida na sinabi na marami daw siyang mga misyon na pwedeng pagpilian, ngunit dahil ito daw ang unang misyon ng mag-isa, gusto daw niyang siguraduhin na may kabuluhan ito. At tumugon si Lady Soso sa ating bida na sinabi nito na tila wala daw sa mga misyon na nakuha niya ang may ganoong kahulugan. At nagulat ang dalawa nang tinatawag siya ng kanyang lingkod na si Jiang Sam at ito ay pumasok at sinabi sa kanya na mayroon daw ng mga bisita sa Escort King Residence. At napasabi ang ating bida na nagtatanong ng mga bisita. At sinabi pa sa kanya ng kanyang lingkod na si Jiang Sam na wala rin daw siyang kaalaman tungkol sa mga detalye. At sinabi ng ating bida na okay sige. At tumayo ang ating bida at si Lady Soso na sinabi niya na kailangan na daw niyang umalis. At magkikita na lang daw sila muli sa susunod. At tumugon si Lady Soso na ayos lang daw, nakuha na daw naman niya ang kanyang tagumpay. At nang papaalis na ang ating bida ay sinabi niya kay Lady Soso na may bigla lang daw siyang naalala. Na pinagtatakahan ni Lady Soso. At lumingon ang ating bida na masayang sinabi niya na gusto daw niyang i-hire siya bilang isang escort warrior ng ikapitong pavilion. Namula at nagulat nang marinig ito ni Lady Soso. At pagkatapos ay nag-thumbs up ang ating bida at kumindat na sinabi pa niya na huwag daw siyang mag-alala masyado. Dagdag pa ng ating bida na hindi daw siya malalagay sa mga mapanganib na sitwasyon tulad ng dati. At ayaw daw niyang mangyari yon. At sinabi sa kanya ni Lady Soso na itinaas ang dalawang kamay na si Raulo daw ba ang ating bida. Bakit daw siya magtatrabaho bilang escort warrior? At masayang itinuro ng ating bida ang papel na sinabi niya kay Lady Soso na siya daw ay nakapirma dito na bilang isang tagapamuhunan, kailangan daw niyang magtrabaho bilang tagapagbantay kahit isang beses sa isang buwan kapag hinihiling daw niya sa kanya. At tumugon na sinabi ni Lady Soso na wala naman daw na nakasulat dyan. Naiinis si Lady Soso nang sabihin pa sa kanya ng ating bida na itinuro ang ibabang papel na malaking problema nga daw yan. Sino daw kaya ang makakaalam kung ano ang maisusulat niya dito? At ibinuka ang mga palad na sinabi ng ating bida na sige na, may mga bagay pa daw siyang kailangan pang ayusin. At nanggagalaiti sa galit si Lady Soso na napatikom pa ng kamao at napasabi na ang alam daw niya ay naging mabuti siya. At malakas na sinigaw niya na yon daw pala ay isang scam lamang. At siya daw ay na-scam na naman niya. At lumipat ang eksena kung saan ay makikita ang tirahan ng Escort King. At sa looban nito ay isang lalaki ang nagsasabi na sa ganitong paraan, hinihiling daw niya ang kanilang suporta. Na makikita ang ating bida na nasa likod ng mga ito na sinabi na humihingi daw siya ng paumanhin sa pagiging huli. At napalingon ang isang panauhin na sinabi nito na andito na daw pala ang mismong tao na pinag-uusapan sa mga balita. At nanlaki ang mata ng ating bida at sinabi sa kanyang isip na ang mga taong ito. At biglang isinuntok ang kamao sa paladtanda ng paggalang at sinabi sa kanya na natutuwa daw siyang makilala, Young Master Jongryong. At gumalang na nagpakilala ang mga ito na sinabi na siya daw ay si Doosobu ng Qingcheng Sect. At nagpakilala rin ang isang ito na siya daw naman ay si Yang Jogwang of the Diankang Sect. At pagkatapos ay nagpakilala rin ang babaeng ito na siya rin daw ay si Tang Kunbaek of the Tang Clan. At nang makita ang mga ito ay napasabi ang ating bida na sila daw ay ang sumisikat na mga bituin ng kilalang sekta ng mga clan. At dito na po nagtatapos ang ika-55 kabanata.